Nang akmang sasampa na siya sa hagdan, ay bigla niyang napansin na wala na si Juan Miguel. Hinawakan niya ang dibdib niya at hinanap ito. Pero wala. She couldn't see Juan Miguel right now. Lumipas ang ilang segundo, biglang nagpakita ang hinahanap niya. Nakalutang ito na parang walang malay. Dahil sa pag-aalala, nilapitan niya ito. Juan Miguel, wake up! Gumising ka! Hinampas niya mukha nito, pero hindi ito gumigising. Naluluha na siya. Wake up, Juan Miguel! Bigla itong nagising at lumangoy palayo sa kanya. Nang makalayo ito, bumaling ito sa kanya. Nagsalita, ihanda mo ang sarili mo, mi prometida mamaya. I won the game. Nang aasar nitong saad, saka nagpatuloy sa paglalangoy patungo sa hagdan. Dahil sa gigil, sinundan niya ito. Lagot ito sa kanya. It's unfair. Madaya siya. Che, hindi niya pagbibigyan ng gusto nito. Bahala siyang mangisay. Na makarating siya sa hagdan, nakita niya si Juan Miguel na nakaupo sa kahoy habang nakatingala sa asol na kalangitan. Galit niyang nilapitan ito at walang ano-ano'y tinulak ito dahilan para bumalik ito sa tubig. What the hell, mi prometida? What did I do? What did you do? Iniisahan mo lang naman ako, sigaw niya at matalim itong tiningnan. Sunod-sunod na umiling ito at umakyat na. Pinagsalubong niya ang mga kilay nang makitang papalapit na ito. She crossed her arms and looked away. I'm sorry, mi prometida. From behind, she heard Juan Miguel voice. Kalaunan ay pinatong nito ang kamay sa kanyang balikat. Forgive me, mi prometida. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig sa kahinarap ito. Forgive you? Madaya ka kasi, Juan Miguel. It's a game. At hindi porket simpleng laro lang ito, dadayain mo na ako. She shouted and walked away. But Juan Miguel followed her. Hinawakan itong kamay niya at pinihit siya. Patawarin mo na ako, mi prometida. I won't do that again. Please? Please? What do you want me to do? Mapatawad mo lang ako. Anything. Ngumuso ito. Kalaunan ay lumuhod sa harap niya. Nangungusap ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. May biglang naisip si Claire. Anything ha? Kapag hindi ito ginawa ang gusto niya, hindi niya ito patatawarin. Stand! Juan Miguel followed her. Kung gusto mong mapatawad kita, sumayaw ka. A smile appeared on Juan Miguel's lips. That's it? Do you want me to dance? She nodded. Yep, but without your brief. What? Gusto mo akong sumayaw ni isang saplot ay wala? Oo, since tayo lang nandito. Then, do it. Mahirap ba yon? No, mi prometida. Kung gusto mo, then gagawin ko ngayon din. Inalis na nito ang brief na suot at pasimple siyang nagulat na makitang unti-unting nagigising ang alaga nito. Sunod-sunod siyang napalunok. It's not a good idea. Mali pala itong pinagagawa niya. Sana iba na lang. Habang lumilipas ang segundo, unti-unti ang paglaki noon. Gusto niyang lumipad dahil parang may masama itong balak na hindi niya mawari. The way he looked at her, parang may plano ito sa kanya. Maya-maya pa'y tuluyan ng tumigas ang kargada nito. Ang haba at ang laki noon. Kitang-kita niyang bawat parte ng pagkalalaki nito. Can I dance? Wala sa sariling tumango siya at nagsimula na si Juan Miguel. Sumayaw ito ng kung ano-ano habang paatras na. Kailangan na niyang bumalik dahil malakas ang kutob niyang may balak ito. Habang naatras, sumusunod naman si Juan Miguel sa kanya. Mukhang nahihinuwa na nito ang gagawin niya kaya tumakbo ito at maski siya, tumakbo na rin. Nang akmang tatalo na siya, mabilis pa sa 4:00 na nahawakan ito ng kamay niya. Hinila siya nito at binuhat. Naramdaman na naman niya ang nag-uumigting nitong kargada sa gitnang bahagi ng katawan niya. Not this time, may prometida. Nakangisi nitong wika saka mapusok na hinalikan ang mga labi niya. Oh no, ito na nga. Nawala na naman siya sa sarili at hinaya na naman ang binatang galawin siya.
Hindi ba ito nagsasawa? Nakailan na kaya sila kagabi? Tapos ngayon, maulit na naman. No choice, gusto rin naman niya at hindi niya na yun ipagkakaila. Hey, are you okay? Naibaling na lang ni Claire ang ulo nang marinig yun. Nakita niya si Juan Miguel, nakalalabas lang ng banyo, habang nakatapis ng tuwalya ang kalahati nitong katawan. Basa pa ang buhok nito, kaya tumutulo ang tubig mula roon, paibaba sa maskulado nitong katawan. Sa may tuwalya, nakabakat doon ang pang-ibaba niya, na alam niyang tulog na tulog pa. Dahan-dahan siyang umupo sa kinahihigaan. Kinuha niya ang kumot sa paanan at inangat hanggang sa liig niya. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig, saka wala sa sariling tumingin sa nakabukas na bintana. I'm not okay, mahinahon niyang sagot. Nang magising siya kanina, masama ang pakiramdam niya. Masakit ang ulo niya at maski ang ibaba niya, masakit din. Hindi lang yan dahil mainit din siya. Nang salatin niya ang sariling liig, naramdaman niyang hindi normal ang init noon. Hindi pa nagtagal. Hindi na nagtataka si Claire, gabi na nang matapos sila kahapon. Kaya umaasa siyang mangyayari ito sa kanya. May lagnat siya at yun ang nasa utak niya ngayon. Anong masakit sa iyo, may prometida? Nag-aalalang tanong ni Juan Miguel saka umupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Inangat at hinalikan ang likod noon. Tell me, hindi ko kayang makita kang ganyan. Maputla ka. Tell me, may prometida. Dama niya ang matinding boses at pag-aalala sa boses ng fiancé. She smiled fakely and looked at him. Masakit ang ulo ko at ang ibaba ko, tapos mainit pa ako. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ng binata. Sinapo nito ang liig niya at ulo niya. Shit, mainit ka nga, may prometida. Gusto mo bang bumalik tayo sa Manila? Kailangan mong madala sa ospital. No, Juan Miguel, hindi naman kailangan bumalik sa Manila. Hindi ba't sinabi mo na mananatili pa tayo rito ng matagal? Ayaw kong sirain yun, kaya kong tiisin. Lagnat lang ito at gagaling din naman ako sa mga darating na araw. Ikaw kasi, you shouldn't force me yesterday. Halos buong araw tayong nagtalik. Titigil ka lang kapag pagod na. It's my fault. I'm so sorry about that, may prometida. Hindi na kita bibiglain. Nadala lang talaga ako. Hindi na muna kita gagalawin. I will let you rest. But are you sure na ayaw mong magpadala sa ospital? She nodded. I'm sure, me todo. Okay, I will call my friend. Papakiusapan ko na magdala rito ng gamot para sa'yo. She nodded again. Dumukwang si Juan Miguel sa tuktok ng ulo niya at hinalikan yon. Nang matapos ay tumayo na ito at naglakad patungo sa closet. Sa harap na rin niya ito nagbihis. Matapos nitong magbihis, kinuha nito ang cellphone at sandaling nagpaalam sa kanya. Nang makalabas si Juan Miguel, bumalik si Claire sa pagkakahiga at sunod-sunod ang paghinga niya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata para matulog pero ayaw makisama ng ulo niya. Patuloy pa rin ito sa pagkirot kaya hindi niya mapigilang mapangiwi bawat segundo. Maya-maya pa'y bumalik na si Juan Miguel. What do you want to eat, may prometida? Gusto kong humigop ng sabaw, Anya. Okay, stay here and I'll cook your food. Hindi na niya nagawang magsalita. Narinig na lang ni Claire ang pagsarado ng pinto. Muling nagpakawala ng marahas na hangin sa bibig si Claire sa kahinayaan ang sarili na antukin. Ngunit makalipas ang ilang minuto, biglang nagring ang cellphone niya. Naiinis niyang iminulat ang mga mata at kinapa ang cellphone sa mini cabinet na nasa tabi ng kama. Tiningnan niya ang tumatawag. It's her mother. Bago sagutin, umupo muna siya. Lumunok ng ilang beses dahil baka mahalata nitong ibang boses niya dahil sa nararamdaman niya ngayon. Nang maayos ng lahat, sa kanya sinagot ang tawag. Hello, Mom. Nasaan kayo, anak? Pumunta kami ng daddy mo sa bahay ni Juan Miguel pero wala kayo roon. Walang tao kaya wala kaming napagtanungan. Nasaan ba kayo, Claire? Masyado nyo kaming pinag-aalala ng daddy mo. She sighed. Mom, you don't need to worry about me. I'm fine with Juan Miguel. At isa pa, may maganda po akong balita sa inyo.
Magandang balita? Ano yun, anak? Ma'am, nag-propose na po si Juan Miguel sa akin nung isang araw. What? Totoo ba yan, anak? Engaged na kayo kayong dalawa? You're right, ma'am. Nagulat nga po ako. Akala ko nga po kung anong sorpresa niya sa akin. And yun pala. It was unexpected na inaya niya akong magpakasal. Nangingiti niyang sabi, I'm so happy for you, anak. Sasabihin ko yang magandang balita sa daddy mo. Sa totoo nga, pinag-uusapan lang namin yan kagabi. Nagtatanong ang daddy mo sa akin kung kailan ka ba yayain ni Juan Miguel. For sure, magiging masaya yun, anak. Pero tika, saan ba nag-propose si Juan Miguel sa iyo at nasaan kayo ngayon? Nasa isla po, ma'am. Uuwi rin kami sa Makalawa. Thanks God, akala namin kung napano na kayo. Mag-ingat kayo riyang dalawa, ha. Balitaan nyo na lang kami pag uwi nyo kung kailan gaganapin ang kasal. We can't wait, Claire. Thank you, ma'am. Sige na, papatayin ko na tong tawag. Ingat kayo dyan, ha. Yes, ma'am. Ito na ang nagpatay ng tawag. Maras na nagpakawala ng hangin sa bibig si Claire. Saka ibinaba ng cellphone sa kama. Medyo nawala ang sakit ng ulo niya. She felt bored. Para malibang ang sarili, kinuha niya ang cellphone at kinuhanan ang kamay na kung saan ay nakasuot ang singsing na ibinigay sa kanya ni Juan Miguel. She posted on different social media account since she's quite popular. Segundo pa lang ang lumilipas ay may mga nagre-react na agad. May mga natanggap agad siyang mga mensahe kung kani-kaninong tao. Actually, hindi niya ginagalaw ang mga mensahe nila. Sunod-sunod na napailing si Claire at pinatay na lang ang cellphone. Nang akmang ibababa na niya yon, ay bigla na namang tumunog ang cellphone niya. Agad niya yung tiningnan at sinagot ang tawag nang makitang si Paulina yun. Engaged ka na, girl? Yup, I am. Wow, I'm so happy for you. Mukhang mali ako na baka magloko sa'yo si Juan Miguel. Never mind, don't mind it. Congratulations sa inyong dalawa. Naway magtagal kayo habang buhay. Hindi na talaga siya magluluko. Paulina, nangako kami sa isa't isa. No. And thank you. So, kailan ang kasal nyo? Hindi pa namin alam. Ayaw namin magmadali ni Juan Miguel. Darating din kami riyan. Si Danilo nasa na pala. Hindi pa rin umuwi hanggang ngayon. Nasa probinsya pa rin. Ganun ba? Oo, okay na naman daw ang nanay niya. Ang kaso, ayaw siyang pabalikin dito. Kung alam mo lang, paulit-ulit na hinahanap ni Sir Jared sa akin ang baklang yun. Hindi ba nag-file ng leave si Danilo? Hindi, emergency kasi ang nangyari. Ganun ba? May tanong pala ako, Paulina. May prometida, here's your food. Napatingin siya sa pinto at iniluwa ron si Juan Miguel. Ginitian niya ito na makitang nakangiti ito sa kanya. Paulina, I'll call you later. Sure, no problem. Pinatay na niya ang tawag at ibinalik ang kinalalagyan ng cellphone niya. Marahang ipinatong ni Juan Miguel ang hawak na tray sa harap niya. Sinong kausap mo? May prometida? Nakakunot ang noon nitong tanong. Si Paulina, she congratulated us. Tumango-tango ito. Ito na ang pagkain mo. Ubusin mo yan. At maya-maya ay darating dito si Briggs. Dala ang gamot mo. Ayaw kong makita kang maputla at walang gana. Kaya gagawin ko ang lahat na gumaling ka lang. May prometida. Alam kong nag-aalala ka sa akin, pero hindi mo na kailangang mag-alala, Juan Miguel. I am fine. I am feeling well. At hindi na ganong masakit ang ulo ko. Baka bukas, magaling na ako. Sana nga. Humigop ka na muna sa ng sabaw. It will help you. She smiled and thanked him. Nagsimula ng kainin ni Claire ang niluto ni Juan Miguel. In fairness, it's good. Tama lang ang lasa. Tama lang sa katulad niyang hindi gusto ang malalasang pagkain. Nasanay siyang tama lang. Habang abala sa pagkain, hindi niya mapigilang mapalingon kay Juan Miguel na nasa tabi pa rin niya. Nahuli niya itong nakatingin sa kanya. Nang magtama ang mga mata nila, nginitian siya nito. Natatawa na lang siyang nagpatuloy sa pagkain at nang matapos, inubos niya ang isang basong tubig. She burped for the first time in front of Juan Miguel. Nahihiya siyang nagbaba ng tingin dito. It's normal, may prometida at hindi mo kailangang mahiya sa akin. Okay?
Kinuha nito ang tray at tumayo na. "I'll be back," he said and left the room. Napangiti ng malapad si Claire ng mga sandaling yun. Kahit may dinadamdam, nakuha niya pa rin ngumiti. She's smiling because she's happy. Why? Dahil napakamaalaga ni Juan Miguel. Ipinagluto pa siya nito ng pagkain niya. Maraming mga babae ang gusto ng katulad ni Juan Miguel. Maalaga na, mabait pa. He's really an ideal man. Nang makaramdam na naman ang buryo ay umalis siya sa kama at nagtungo sa balkonahe. Nang mabuksan niya yun, ay umakap agad ang malamig na hangin sa kanya na nanggagaling sa malawak na karagatan. Napangiti na lang na malapad si Claire, saka naglakad pa hanggang maabot na niya ang dulo ng balkonahe. Inipit niya ang mga nagliliparang hibla ng buhok sa kanyang mga tenga at pinakatitigan ang karagatan. Ang ganda ng panahon ngayon. Tahimik ang karagatan, tanging ihip lang ng hangin ang kanyang naririnig ng mga sandaling yun. Maya-maya pa ay may naramdaman siyang may yumakap sa mula sa likod niya. Niyakap nito ang kanyang tiyan at ipinatong pa ang mukha sa kanyang balikat. "It's Juan Miguel for sure. Gusto na kitang pakasalan, may prometida," he whispered. "Masyado namang madali, Juan Miguel. Maghanda muna tayo, okay? Saan mo ba gustong magpakasal?" "Kahit saan, kahit nga simpleng kasal lang, ayos na sa akin." "Sa Spain, gusto mo ba ron?" "Sa Spain? Ang layo naman nun ah. Tapos doon na rin tayo mag-honeymoon." Juan Miguel, malakas siyang umalis sa harap nito para hindi mabigla. Nang makaalis ay umarap siya rito. "As what I've said, kahit saan, okay. Okay lang sa akin. I'm not against with you. Pwede naman sa Spain pero masyadong malayo eh. I just want a simple wedding. Kung pwede nga lang, dito na lang tayo magpakasal." "Yap, dito mismo sa isla." "Why?" "Because I want to experience a beach wedding." "Dito sa isla, gusto mo?" "Kung pwede, why not, di ba?" "Okay, kung gusto mo rito, I'm agree kung anong gusto mo. Susundin ko." "Why?" He took her hands and kissed both of them. "Because you're my queen." Kinikilig si Claire ng mga sandaling yun. Alam niyang namumula na magkabila niyang pisngi. Imbis na umimik pa, bumalik na siya sa pwesto kanina. She couldn't open her mouth right now to speak. Hinayaan na lang niyang manahimik ang isa't isa. Maya-maya pa'y parehas silang may nakitang paparating na helicopter. Agad na nagpaalam si Juan Miguel.